Okay, magandang araw muli sa inyo mga kausapang religion. Ito nga pala si Ben Molino ng Yemilip at kasalukuyan nandito ngayon sa Mississauga, Ontario, Canada. Okay, medyo matagal-tagal yung aking mga video gawa ng maraming ginagawa, busy sa trabaho at maraming bagay dito sa Canada. Pero sisikapin ko sa mga susunod ay makagawa ko ng mga tuloy-tuloy na mga video dito sa ating YouTube channel, sa Usapang Religion. Okay, magbibigay lang ako ng ilang mga pananaw patungkol dun sa matagal na to, mga ilang buwan na to, month of August pa ata, nung panahon na merong ginanap yung Olympics sa Paris. May kinalaman to doon sa Yulo family. So gusto kong magbigay ng ilang mga pananalita patungkol sa bagay na ito. So yun yung ating gusto kong talakayin ngayon. Okay, so merong tong pamagat na tong aking short vlog or video na ito, yung honoring parents, kasi talagang lumaganap sa social media yung feud sa pagitan ng Yulo family, si Carlos, yung kanyang nanay, at nasangkot na rin yung dalawa niyang kapatid, nakakabatang kapatid, at yung kanyang tatay. So mayroon talagang hindi pagkakaunawaan sa pamilyang Yulo because of may some reasons, factors na nagkaroon ng ng mga palitan at di magagandang mga interpretation sa pamilyang Yulo. Sabi ko nga, nitong mga nakaraang buwan, noong ginanap yung Olympics sa Paris, ay nagbigay ng karangalan itong si Carlos Yulo sa ating bansa, sa sports ng gymnastic. At nang magkamit siya ng 2 ginto sa natapos na Olympic 2024, ay talagang itinaas niya yung ating bansa sa napakagandang kalagayan dahil nakakuha uli ng gintong medalya yung ating bansa at doon sa larangan ng kanyang sports na ito. Pero sa kasagsagan ng Olympic ay merong kaliwat kanan ng mga lumalabas sa social media tungkol sa hindi pagkakasunduan ng itong si Carlos Yulo at ng kanyang nanay, ng kanyang ina. At habang nasasangkot doon sa alitan ng kanyang nanay at ng kanyang girlfriend, ay talagang makikita natin kaliwat kanan yung nagpapalitan ng mga pananalita sa dalawang ito. Hindi natin lubos alam kung ano yung punot dulo ng alitang ito ng mag-ina, kung ito ba ay tungkol talaga sa pera o meron pang ibang bagay na dahilan ng kanilang pagtatalo. Hindi rin tukoy kung yung mga lumalabas sa mga social media na mga posts ay galing mismo doon talaga sa magkabilang panig. Pero nagbigay ng ilang mga video, naglabas ng mga video itong si Carlos Yulo at nagbigay din ng humarap sa press conference yung kanyang nanay. Pero di natin alam ano nga ba talaga. Bagamat merong mga binibigay silang mga dahilan, pero di natin sure, ito ba talaga yung dahilan ng kanilang hindi pagkakasunduan o pagkakaintindihan. Gayunman, tiyak na merong hindi maayos na pagkakunawaan itong magnanay na ito, yung maginang ito. At ang nakakalungkot ay pinagpipiestahan nito sa social media, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, lahat ng platform
sa internet, no, ay pinagpipiestahan itong away na ito ng magnanay. Wala tayong gustong panigan sa dalawa, bagamat may mga nagsasabi na tama lang yung ginawa ni Carlos Yulo at tama din yung ginawa ng kanyang ina. Wala tayo sa posisyon na pumanig sa alin sa dalawang ito, pero bagkus para sa aking pananaw bilang isang anak at isa na ring magulang, magbibigay ako ng ilang mga pananaw na tinuturo ng Biblia patungkol sa tamang at angkop na relasyon ng isang pamilya, no? Alam niyo po ba na ang relasyon ng pagitan ng anak at ng magulang ay hindi gaya ng mga relasyon gaya ng mag-asawa o ng mag-boyfriend o girlfriend? Bakit? Dahil sa sandaling hindi na magkaroon ng kaunawaan o pagkakasundo, ang mag-boyfriend, mag-girlfriend o mag-asawa ay pwedeng maiuwi sa hiwalayan, no? Kaya nga mayroong mga tinatawag na ex-wife, ex-husband, ex-boyfriend, ex-girlfriend o dating magkaibigan. Pero wala tayong term tungkol sa ex-mother, ex-children o dating magulang o dating anak, no? Walang ganung term. Kung sa asawa o kasintahan ay pwede ninyong palitan. Pero pag hindi na kayo masaya, no? Hindi na kayo nakakatanggap ng mga respeto o ng pagmamahal, maaari nyo silang iwan o tapusin yung mga namamagitan sa inyo. Pero hindi pwedeng mangyari ito sa relasyon ng isang magulang at ng isang anak, ng isang magnanay o magtatay, no? Bagamat sadyang dumarating sa buhay ng isang pamilya yung hindi pagkakasundo at mayroong hindi pagkakanuan tungkol sa maraming bagay, kasama dyan tungkol man sa pera. Pero tanging sila lamang o pamilya lamang ang makapag-aayos din ng kanilang mga hindi pagkakanuan dahil sa sila ang higit na nakakakilala ng kanilang mga sarili. Kaya nga merong tayo yung Biblia para sa mga magulang at para sa mga anak na mababasa natin sa Efeso chapter 6. Pero babasahin ko muna yung chapter 6 verse 4 para sa magulang. Ang sabi doon, mga magulang, huwag ninyong ibuyos sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakayin ninyo siya o sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon at kinakailangang mapalaki sila sa disiplina at aral ng Diyos at kagandang asal at pagmamahal sa kanyang kapwa. So, merong ibinibigay na payo para sa mga magulang kung paano palalakihin ng tama at ayon sa aral ng Panginoon. Yung binabanggit doon sa Efeso. Pero hindi nagtatapos doon dahil bago na sinulat ni Pablo yun, merong nauna yung mga talata. Bagamat ito ay binasa ko muna yung para sa magulang. Ang sabi, para sa mga anak, Efesos chapter 6 verse 1 to 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina, ito ang unang utos na merong kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa kung ikaw ay merong paggalang sa iyong mga magulang. No? Sabi, ito yung unang utos na may kalakip na pangako. So ito yung mga payo na mababasa natin sa Biblia kung paano dapat kumikilos at nagsasama ang isang pamilya. Paano nakikitungo ang magulang sa anak at ang anak sa kanyang magulang. No? Ito yung bagamat merong sinasabi o sabihin na natin hindi natin mababasa ito sa Biblia. Pero alam natin na ito yung tama. Ito yung dapat na ginagawa. No? Hindi dapat tayo bilang magulang gagawa tayo ng mga dahilan para ikagagalit ng ating mga anak. Alam natin na meron silang sariling disposisyon, pag-iisip, pagpapasya sa kanilang sarili. Pero hindi dapat natin pangungunahan, lalo na kung sila ay nasa tamang edad na. No? Pero doesn't mean na sila ay nasa tamang edad. Kunyari ako, nasa tamang edad, may sarili ng pamilya at magulang na rin. Hindi na ako dapat nakikinig sa payo ng aking magulang. Hindi na ako dapat nakikinig sa payo ng aking nanay at tatay.
Hindi porke matanda na ako, hindi ko na sila pakikinggan. No. Dapat nandun yung respeto at pagtingin sa mas malawak na paraan dahil higit silang nakakaalam ng mga bagay-bagay sa buhay na ito dahil sa kanilang karanasan at maging sa kanilang maaring mga pinagdaanan at mga nagawa sa buhay. So, kailangan mong irespeto at sundin pa rin yung mga bagay nito, piliin kung ano yung makakabuti para sa iyo. At kung sakali man na hindi ka makakita ng mabuti, di wag mong gawin dahil meron ka namang kalayaan para gawin ng mga bagay na alam mo para sa iyo ay makakabuti. No? Pero doesn't mean na lahat ng ating mga gusto bilang isang magulang ay ating ipipilit sa ating mga anak. At hindi naman lahat ng gusto nating mga anak ay gagawin natin na walang pagpapahalaga sa sinasabi ng ating mga magulang. Kung ang iyong asawa, boyfriend o girlfriend ang magiging dahilan ng hindi niyo pagkakasundo ng inyong magulang, siguro ang payo ko sa iyo, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka muna. Kung asawa, boyfriend, girlfriend ay walang respeto sa iyong magulang, mag-isip-isip ka muna. Dahil natitiyak ko na hindi ka rin ito i-respeto balang araw. Ang pag-aayos sa mga nasirang ugnayan sa pamilya ay hindi dapat idinadaan sa social media. Yes, they are celebrity, kilala sa larangan ng sports at ng showbiz, sabihin naman natin, pero hindi dapat dinadaan sa social media anumang nasirang ugnayan sa pamilya. Hindi kailangan dalhin sa publiko ng anumang gulo, ng hindi pagkakasundo sa loob ng pamilya. Kung meron mang makapag-aayos ng anumang gulo sa loob ng pamilya, walang iba kundi yung bahagi ng bawat pamilyang ito. So, hanggang dito na lang muna ang kausapang religion. And I hope itong isang video na ito patungkol sa paano dapat natin i-handle ng tama ang anumang gusot at gulo sa ating pamilya. Balikan natin yung sinasabi ng Biblia. Merong mga payo doon para sa magulang, para sa mga anak, o sa magkakapatid. At alam ko na darating yung panahon na itong pamilyang Yulunto ay magkakaayos kung kanilang titingnan at ibababa ang kanilang sarili na meron silang mga pagkakamali, both sides, at tatanggapin ng isa't isa sa kabila ng mga pagkakamaling ito at handa magpatawad sa anumang mga nagawa nila sa isa't isa. I hope na makatulong itong video na ito para sa mga iba pang mga tao na nakakaranas ng hindi maayos na ugnayan sa kanilang pamilya. Hindi dapat lagi i-emphasize natin na tayo ay tama, kundi paano natin sila uunawain, tatanggapin sa kanilang kahinaan at sa kanilang mga hindi magagandang nagagawa para sa atin. At umiral at pangibabaw yung pag-ibig sa ating pamilya. So magandang araw muli. Ito nga pala si Ben Molina ng Usapang Religion. Hanggang sa muli. Magandang araw.